Pitong advantage ng pagiging isang business owner. Ikaw ba employed ngayon? Either OFW or nagkatrabaho dito sa Pilipinas at nangangarap ka din magnegosyo. Pero nagdadalawang isip ka kasi nga komportable ka na dyan sa trabaho mo, malaki na ang sahod mo, wala nang gaanong challenge, madami ka ng kaibigan dyan at mataas na ang posisyon mo. Pero deep inside, parang gusto mo pa rin talagang magnegosyo. Bago tayo magsimula, hayaan mo muna ako magkwento. Ako si Yilma pala. I've been a full-time business owner for 4 years already. Pero before ako mag-full-time sa aking negosyo, ay 10 years muna ako naging empleyado. So, IT girl si ate nyo. Nakapag-practice ako sa government, sa private, nakapag-freelance ako at nagkaroon ako ng kliyente, both abroad and dito sa Philippines. Coming from employment, masasabi ko na madali, na mahirap maging empleyado. Kasi sa trabaho, challenging pero fulfilling, lalo kapag natapos mo to. Madali in some way kasi kapag lean season ng kumpanya nyo, walang trabaho or konti ang trabaho, ay meron ka pa rin sure nakikitain at the end of the month. Pag nagkamali ka, hindi ganun kalaki ang impact. Actually, ang worst case nga ay papagalitan ka. Or medyo mag-reflect yun sa iyong performance assessment. At kung nag-leave ka, nagbakasyon ka, or tinamad ka lang talaga, ay meron ka pa rin sahod. Actually, yun talaga yung nami-miss ko sa employment. Sa totoo lang. So, ganun yung na-experience ko. At nung pang 5th year na ng aking pagkatrabaho, ay nagkaroon na ako ng desire na magkaroon ng business. Hindi ko pa lang alam kung ano yung negosyong papasukin ko. Ang internal motivation ko lang noon ay gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng maraming pera. Dahil nga galing kami sa hirap. At na-realize ko, ang sahod ko sa employment, kahit ako ay ma-promote na, ay hindi pa rin sapat. At habang tumatanda ako, na-realize ko, karamihan ng problema natin, lalo habang tayo tumatanda, ay masosolusyonan kapag tayo ay may pera. Or maiiwasan pa nga. Kaya yun talaga, yun ang aking motivasyon na magkaroon ng maraming pera. Nagpapakatotoo lang talaga ako. Nung nagkaroon ako ng ganong realization, ay nag-start na ako mag-aral tungkol sa business. Noong una, nagbabasa lang ako ng forums, mga articles online. Later on, umaattend ako ng mga seminars, ng mga webinars. At ang nasimulan ko ay ang e-commerce dahil during that time, 2017-2018, dun yung maraming courses about e-commerce. At nakapagsimula nga ako, at kahit pa paano ay nasurpass niya ang aking corporate income. Pang 10th year kong nagkatrabaho, ay doon ako din nag-decide na mag-resign sa aking trabaho. Sabi ko na mahirap magnegosyo, pero fulfilling. Kaya ito, i-share ko sa inyo ang 7 advantage ng pagiging isang business owner. Ang unang advantage ng pagiging business owner ay may control ka sa oras mo, sa buhay mo, at sa direksyon ng buhay mo at negosyo mo. Kung masasabi na relax or easy-easy lang ang pagiging isang business owner, kasi kahit may tao ka, ay may mga bagay kang dapat pagfokusan at trabahuhin na hindi ginagawa ng mga employees mo. Madalas, mas mahaba pa ang working hours ng mga business owner at kahit weekend or holiday ay nagkatrabaho pa rin. Lalo pag bago pa ang negosyo. Pero ang gustuhan ko sa pagiging isang business owner ay may control ako sa oras ko. Hindi ko kailangan gumising ng 5 a.m. para mag-prepare sa trabaho at mag-commute or mag-drive papuntang trabaho. At hindi ako obliged na umattend sa mga meeting na dapat ay email na lang. Actually, yun talaga yung mga ayaw ko sa trabaho, yung commute dahil sayang oras at medyo nakaka-drain ang traffic. Pag ikaw ay nagnegosyo, ay meron kang freedom to set up yung buhay mo, even yung negosyo mo, na align sa schedule mo or sa trabaho mo. For example, ako, nung una ay night owl ako. So, effective ako at productive kapag gabi ako nagkatrabaho. So, ang ginawa ko ay nag-hire ako ng tao na gagawa ng day-to-day operations ng business ko na kailangan gawin sa umaga. Para may freedom ako na gawin yung important things sa oras na effective ako. Dati pinilit kong gumising at magtrabaho ng maaga, na sobra aga. Na-realize ko hindi yun yung time na productive ang katawan ko. And I acknowledge that. For example, magtatayo ka ng bagong store at bago pa lang, so gusto mong ma-monitor at from time to time ay makabisita ka sa daily operations nung store na yun. So, pwede mong gawin ay mamili ka ng location na malapit sa bahay nyo, di ba? Unlike pag-employee ka, ikaw talaga ang mag-a-adjust. So, either magko-commute ka, bibili ka ng sasakyan or motor para madali ka makarating doon, or magdo-dorm ka. Wala kang control. At the same time, dahil yung oras mo ay nakakommit sa trabaho mo, ay nade-prioritize yung mga bagay-bagay na related sa family mo. Ang pangalawang advantage na pagiging isang business owner ay meron kang freedom to focus on the things that you are passionate about or kung saan ka magaling at interesado. Sa employment, diba, uso ang salitang alipin ng salapi. Kasi, di ba, kahit hindi na tayo masaya, hindi natin strength yung ginagawa natin, or hindi align sa values natin, ay ginagawa pa rin natin dahil pinapasahod tayo para gawin yon. It's part of your job, di ba? So, for example, magaling ka sa trabaho mo, pero hindi mo strength ang mag-manage ng tao.
Usually sa mga company, kung sino yung magaling, sila yung napopromote as leader or team lead. Pero may time, di ba, parang gusto mo yung ginagawa mo, pero ayaw mo mag-manage ng tao. Hindi ka comfortable makikipag-usap sa ibang tao, mag-utos, pero kailangan mong gawin. May time na gusto mo nang umiyak or gusto mo nang mag-walk out, pero hindi mo magagawa kasi nga, it's part of your job. Pero pag ikaw yung business owner, actually, may control ka. Unang-una, yung business na itatayo mo, maganda na align siya sa strength mo at core gift. For example, passionate ka talaga sa technology, sa invention, so pwedeng related sa technology gawin mo. Mahilig ka sa pagkain at mahilig ka magluto, ay pwede na ang business na itatayo mo ay align sa interest mo sa pagkain, di ba? At kung may mga dapat gawin sa negosyo mo na hindi talaga align sa strength mo, ay pwede kang mag-hire at i-delegate na lang. Ang pangatlong advantage na pagiging isang business owner ay nakakagawa ka ng trabaho. At the same time, nakakapagbigay ka ng trabaho sa ibang tao. By creating and providing jobs, nakakatulong ka sa community. At the same time, nakakatulong ka din sa ekonomiya ng bansa. Yung makapagpasahod ka through your business at nakikita mo na nasusustain yung family nila, nakakapagpaaral yung mga employees mo, at nabibili nila yung pangangailangan ng pamilya, at even yung mga gusto nila, ay it's something na fulfilling para sa business owner. Sa pagiging business owner, mas iniisip mo na talaga yung kapakanan ng mga employees mo, ng ibang tao, more than yourself. Lagi mo iniisip kung may pambabayad ka pa ba sa mga payables mo, may pampapasahod ka pa ba sa mga employees mo, after all expenses. Sa pagiging empleyado, di ba, iniisip lang natin talaga yung sarili natin at pamilya natin. Ang pang-apat na advantage ng pagiging isang business owner ay nakakapag-create ka ng impact at nakakapag-contribute ka sa progress ng iyong community. Na-feel mo na ba minsan yun na parang ang daming bagay na pwedeng ayusin or improve ng community natin, pero wala tayong magawa. Nagko-comment na lang tayo kasi nga, it's not in our power to change it. Pero somehow, as a business owner, ay nagkakaroon ka ng power at influence para maayos yung community mo. Kahit hindi ka tumakbo sa politics. For example, sa community nyo, napansin mo na walang pinagkakakitaan ng mga tao. So, in effect, hirap at walang panggastos, hindi nakakapag-aral ang mga anak, at the same time, ay chismis na lang ang pinagkakabalahan ng kapitbahay. Ikaw ay isang business owner at nag-start ka ng business sa lugar nyo. So, kailangan mo ng tao, mag-hire ka ng tao, mapapasahod mo sila. So, yung sahod na yon ay mapambibili na ng pangangailangan nila, makakapagpaaral sila ng kanilang mga anak. And at the same time, magiging productive pa ang mga kapitbahay dahil magiging busy na sila sa trabaho. On a bigger scale, for example, gumagawa kayo ng local products, tapos sumikat yung lugar nyo sa mga products na ginagawa nyo. So, pwede pa na maging dayuhin ang lugar nyo, maging tourist spot para matikman nila or makabili sila ng produkto nyo. Kaya naniniwala ko, hindi naman kailangan maging politiko para makapag-contribute ka sa ikaka-develop at ikakaganda ng lugar nyo. Maging magaling at prosperous businessman ka lang ay marami kang maiaambag sa society. Ang palimang advantage ng pagiging isang business owner ay walang limit ang pwede mong kitain. Pero disclaimer, sa negosyo, hindi certain or definite ang kita. Minsan malakas, minsan mahina. Minsan nga, zero pa. Hindi katulad to ng employment na every 15 at 30 ay meron kang maaasahang sasahurin mo at makakapag-budget ka. Pero sa negosyo naman, pag malakas at season ng mga produkto mo or serbisyo mo, ay tiba-tiba naman. Actually, pwede mong kitain yung pang isang taon mo o isang buwan ng isang araw lang. Totoo yun, hindi ako nang-hype. Basta syempre, hindi ka naman din titigil sa negosyo mo at hindi ka titigil sa pag-aaral at pag-improve, pag-innovate sa negosyo mo. Kahit may panahon na sabihin natin 11 months na mahina or break-even lang ang negosyo mo, pero sa 1 month naman ay sobrang lakas. Na makakompensate niya ang 11 months na mahina, ay worth it naman para sa akin. Disclaimer lang, pag kumita ka ng malaki, ay make sure na maging good steward tayo. Huwag natin ubusin lahat at i-manage natin ng maayos para ma-sustain ang negosyo natin for the whole year. Ang pang-anim na advantage ng pagiging isang business owner ay maliit ang yung tax na babayaran. Natutunan ko to dahil nga as a business owner, na-realize ko na hindi lang ako dapat marunong magbenta at magpaikot ng negosyo, pero dapat marunong din ako sa numero. At nag-attend nga ako ng crash course on bookkeeping, accounting, and taxation. O sa negosyo, meron naman talagang tax, like value-added tax. Pero ito yung tax na ipinapatong natin sa price at binabayaran ng ating mga customers. So technically, hindi tayong business owner ang nagbabayad doon, kundi ang ating mga customer. Kailangan lang natin itong ipunin at maging collecting at remitting agent ng ating gobyerno. Sa income tax naman, kapag wala kang kinita or net income, kahit malaki ang benta mo, ay hindi ka naman pagbabayad ng tax or maliit lang.
Unlike sa pagiging empleyado, ay natataksan na yung income mo nang hindi pa na-factor in yung lifestyle expenses mo na related sa trabaho mo. Sa business ay ibabaso muna yung expenses mo na related sa business before kang makomputan ng tax. As a business owner naman, kapag malaki ang tubo namin at malaki ang kinita namin for the year, ay masaya akong nagbabayad ng tax kasi nakakapag-contribute tayo sa fund ng bansa natin para sa ikaka-improve nito. At personally, I'm happy to give back through my taxes dahil nga, nung college ako ay naging scholar ako ng bayan. Hindi ako makapag-aral nun kung hindi ako naging scholar, kaya nagpapasalamat ako sa mga taxpayer that time. At syempre sa gobyerno that time na napili ako maging scholar. At praying ako na maging maayos ang gobyerno at mas steward ang kaban ng bayan ng maayos para marami pang matulungan at marami pang mapag-aral na kabataan na katulad ko dati. Ang pampitong advantage ng isang business owner ay you can scale your business. Ito yung pinaka-paborito kong aspeto ng pagnenegosyo. Ang pag-i-scale, ito yung pagpapalago or pagpapadami ng business mo. At yung capacity nito na mag-generate pa ng mas malaking income. Pag napalago mo yung negosyo mo, ay more chance of earning more money, di ba? For example, sa amin sa e-commerce, ay na-scale namin yung business namin kapag nag-spend kami ng mas malaki sa marketing. So, mas marami kami nagiging benta. Mag-expand kami sa ibang platform. Magkaroon kami ng distributors or sellers. So, more chances of earning more money. Sa physical store ka naman, ay ma-scale mo yung business mo through marketing din. Kapag nag-add ka ng another branch at naging profitable to, ay mas marami kang magiging kita, diba? Unlike sa employment, actually limited ka lang ng sarili mong kakayanan at sarili mong oras. Ang opportunity lang para kumita ka pa ng mas malaki ay mag-overtime ka, mag-render ka ng mas maraming oras, gumawa ka ng mas maraming trabaho, or mag-promote ka, or mag-apply ka sa ibang trabaho na mas malaki yung sahod. Pero may limit siya kasi limited lang ang yung time at energy at capacity. Nakadepende sa'yo ang kikitain mo. Paano kapag napagod ka, na-burnout ka, na gusto mo magpahinga ng isang buwan o isang taon, ay wala kang kikitain. Unlike sa business, lalo kapag may tao ka na set mo na yung structure, operations at hindi na dependent sa iyong operation, ay kayang-kayang tumakbo at lumaki ng negosyo mo kahit wala ka doon. Sa mga advantage sa pagiging isang business owner ay yung negosyo mo ay pwedeng mo maipamana sa mga anak mo o sa relative mo o kung kanino mo gusto. May papamana mo din yung natutunan mo sa negosyo, yung connection mo, yung treasured suppliers mo, and trade secrets. Unlike sa employment, hindi mo maipapamana sa mga anak mo yung posisyon mo. At the end of the day, sa pagiging business owner, ay kahit anong hirap, anong tiis, ay you're working for yourself. Hindi ka nagpapagod para sa ikakayaman ng ibang tao. Yung fruit of your labor ay talagang may enjoy mo, ng family mo, at even ng future family mo. So, ayun lang. Hopefully, nakatulong sa inyo at nakapagpa-inspire sa inyo itong video to para makapag-start din kayo ng sarili nyong negosyo. Ang kalaban kasi natin dito, yung pinagpapaliban natin, yung pangarap natin. Tumanda na lang tayo nang hindi tayo nakakapagsimula at nakakapag-start magnegosyo. Dahil naniniwala ako, katulad ng experience ko, kung gusto talaga nating umahon sa hirap at nabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, ay ang susi dyan ay magkaroon ng masagana at matagumpay na negosyo. Pero hindi ito madali. It will take time, it will take effort and resources. So, habang maaga, maganda lang masimulan natin. Nga pala, samahan niyo ako sa aking Facebook group na Discarding Online Seller. Kahit hindi kayo online seller, ay welcome kayo dyan. At doon tayo magpalakasan, magkwentuhan, at magbigay ng tips and tricks regarding business at pagsisimula ng business. Bago tayo magtapos, ay nais kong i-share ang Word of God in Ephesians 2:10 that we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Naniniwala ko na meron tayong kanya-kanyang calling sa Lord and that is to do good works and God has prepared us in advance to do it. Ang panalangin ko ay tayo po ay pagpalain ng Panginoon para patuloy tayo maging pagpapala pa sa ibang tao. Maraming salamat!